At huwag po kayong magtago sa inyong parliamentary immunity. Parati nyo akong tinitira. Kayo at ang inyong kapatid na si Senator J.V. Ejercito, parati nyo akong tinitira sa mga privilege speech ninyo, sa mga Senate hearing ninyo, sapagkat meron kayong proteksyon mula sa inyong parliamentary immunity. Tingnan natin ang tapang ninyo sa labas ng Senado. Si Mayor Francis Zamora dito sa San Juan, ang tanong ko po, nasaan po sila? May nakakita ba ng 30,000 na flying voters mula sa ating mga mamamayan? 30,000 na tao ang sinasabi nilang flying voters. Meron ba silang anumang ebidensya? Meron ba silang mga photos o videos kung saan naghahakot kami ng tao upang magrehistro sa COMELEC? May mapapakita ho ba sila? Sapagkat kung ganun karami ang sinasabi niyang flying voters namin dito sa San Juan, dapat may nakapansin na niyan. Dapat yan ay nakuna ng video sa paghakot, kung sumakay ba ng mga bus o ng jeep ang mga taong itong sinasabi ng mga flying voters, nasaan po ang ebidensya? Yan po ang gusto kong tanungin kay Senator Estrada. At hinahamon ko po siya na mag-file ng exclusion sa korte. Kung totoong merong 30,000 flying voters, anong mga pangalan nila? Saan sila nakatira? Hinahamon ko siya. No? Hinahamon ko kayo, Senator Jingo Estrada. Mag-file kayo ng exclusion sa korte. Maraming legal remedies po ang pwedeng gawin. Unang-una, kapag panahon po ng voters registration, meron pong tinatawag na opposition. Pwede mag-oppose ang sino man kapag meron mga nag-apply as a voter. From 2019 to 2022, wala po silang inoppose sino man. Nitong 2024, para po sa registration for the 2025 elections, nag-oppose po sila isang beses. 1,224 na San Juanenyo na nag-apply bilang botante, ang inoppose po nila. Lahat ng 1,224 niyan pumunta po sa COMELEC San Juan, prinesenta ang kanilang mga sarili, prinesenta ang kanilang mga identification cards, at napatunayan na sila ay mga lehitimong taga San Juan. Kaya lahat ng 1,224 niyan ay ipinasa ng ERB o yung Election Registration Board. Tandaan po ninyo, hindi po si Mayor Francis Zamora ang nagdedesisyon kung sino ang magiging botante o hindi. Meron pong tinatawag na ERB o Election Registration Board na nagdedesisyon yan. Yan po ay binubuo ng ating election officer, ng pinakamataas na opisyal ng DepEd. In our case, it is our City Schools Division Superintendent and our local civil registrar. So, ang mga nag-apply po bilang botante ay sumasailalim sa isang proseso na tinatawag na ERB hearing. Kapag kayo po ay pumasa sa ERB hearing, ibig sabihin, qualified kayo to be a voter. Anyone has the right to oppose if there will be applicants to be a voter. Bakit hindi sila nag-oppose noong 2019 hanggang 2022? At yung binanggit kong isang beses na nag-oppose po sila, in-oppose nila yung 1,224 na nag-apply as a voter. Ang nag-oppose po ay isang kilalang supporter ng mga Estrada. Ano po nangyari? Nagalit sa kanila ang mga taong in-oppose sila sapagkat pinirwisyo nila dahil kinailangan nilang pumunta sa COMELEC, hindi sila nakapasok sa kanilang trabaho, kinailangan nilang gamitin yung araw na yun na pumunta sa COMELEC para ipresenta ang kanilang sarili. Ano po ang naging kinalabasan? Lahat po ng 1,224 ay pinayagan din ng ERB na maging botante ng San Juan. So, nais ko po magpasalamat sa COMELEC. Nais ko po magpasalamat kay Chairman George Garcia, sa ating COMELEC election officer, sa lahat po ng mubo ng COMELEC sapagkat ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Tandaan po ninyo, hindi naman lahat ng gusto maging botante ng San Juan ay automatic nagiging botante. Kailangan nila magpresenta ng iba't ibang patunay na sila po ay lehitimong taga San Juan. Kung ito po ay kanilang magawa, walang dahilan ang COMELEC o ang ERB na pigilan ang isang Pilipino, ang isang San Juanenyo na i-exercise ang kanyang karapatang bumoto. Tandaan po ninyo, this is the people's right to suffrage. Karapatan natin bumoto. Bakit ninyo pipigilan ang mga lehitimong taga San Juan na makaboto? Ako ba ang nagdedesisyon kung sino ang makakaboto at hindi? Hindi po ako. Hindi po ang mayor. Again, it is the ERB
and the COMELEC that decides, not me. At gusto ko pong malaman ninyo na itong padating na elections ay halos 9,000 voters po ang natanggal sa voters list ng San Juan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa COMELEC sapagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Bakit po natanggal ang 9,000 voters na ito? Iba't ibang dahilan. Ang iba po patay na, ang iba po ay double entry sa mga listahan. So, we are very thankful to the COMELEC because they're cleaning our voters list. Kung ako tatanungin ninyo, siyempre, dapat mga lehitimong taga San Juan lang ang makakaboto. Kahit ako, natatakot. Sino ba itong 30,000 na ito? Kung kilala ni Senator Estrada ang mga ito, dahil sinasabi nga niyang flying voters ko raw, sasamahan ko pa siya mag-file ng exclusion sa ating korte. Kung talagang kilala niya ang mga ito. So, yun. Muli, inahamon ko si Senator Jingo Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa korte. Huwag kayong magtago sa inyong parliamentary immunity sa Senado. Ito ang mensahe ko po kay Senator Jingo Estrada. Senator Jingo Estrada, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Mula 2019, Zamora na po ang mayor. Hanggang ngayon, Zamora ang mayor. Hindi na po Estrada country ang San Juan. At gusto ko yung paalala sa inyo na noong 2019, nung tumakbo kayo bilang senador, ay number 13 lang kayo dito sa San Juan. Noong 2022, number 14 lang kayo dito sa San Juan. Kaya kung inaakala po ninyo na Estrada country pa itong lungsod ng San Juan, hindi na po. Hindi nyo nga mapanalo sarili nyo rito. Ano pa yung mga kandidato ninyo? Hindi ko po kailangan ng flying voters para manalo dito sa San Juan. Napatunayan ko na po yan sapagkat pagkatapos po nung ako'y manalo noong 2019 ay virtually unopposed na po ako itong mga sumunod na eleksyon. Kaya napatunayan na natin sa ating mga minamahal na San Juanenyo na maayos tayo bilang isang mayor, ginagawa natin ating mga tungkulin. Ang laki na po ng pinagbago ng San Juan. Kitang-kita naman po yan ng lahat. Kaya nga po 15-0 ang botong aming nakuha noong 2022. At tiwala po ako na 15-0 po muli ang makukuha namin itong 2025. So, again, it is a reminder to Senator Jingo Estrada. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Huli pong naging mayor si Senator Jingo Estrada 2001 pa. That is about 23 years ago. Bago siya nakulong. So, that is a very, very long time ago. Siguro, hindi na siya in touch sa reality dito sa aming lungsod. So, gusto ko lang paalala po sa kanya. Kung sinasabi niyang kinakailangan namin ng flying voters para manalo, gusto kong ipaalala sa kanya na hindi po namin kinakailangan ang anumang flying voters sapagkat nagbigay po ng tiwala ang lungsod ng San Juan sa amin. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang yan. At dahil nga po 15-0 ang aming nakuhang boto noong 2022, ibig sabihin yan ng aming mga mamamayan ay naniniwala sa aming mga programa, sa aming paraan ng pagpapatakbo ng pamahalang lungsod. So, yun po ang aking gustong sabihin. And again, if Senator Estrada would like to start the process of the exclusion, simulan niya na po yan. Sapagkat meron siyang up to 100 days before election day na ipa-exclude yung 30,000 na sinasabi niya. Siguro mas mabuting simulan niya ng ilista. Sino ba itong 30,000 na ito? Anong kanyang mga pangalan? Saan po sila nakatira? Ano ba ang patunay niya na talagang flying voters po sila? Sapagkat iniinsulto po niya ang 30,000 San Juanenyong ito. Iniinsulto po niya sapagkat tinatawag ng flying voters ang mga nagparehistro mula 2019 hanggang 2022. Yan po ang panahon na sinasabi niyang 30,000 flying voters daw ang pinasok namin sapagkat halos 30,000 na bagong botante po ang nagparehistro. Ibig sabihin ba niya lahat ng nagparehistro nung panahon yon ay flying voters ni Francis Zamora? Muli, no? Ano ang patunay niya? Ano ang ebidensya niya?